Okay. Nakapaglaro na din ba kayo ng alabado? Di ko lang alam kung ganito rin ang tawag nyo sa laro na to. Pero ito yung madugong version ng taya-tayaan. At ito'y isa sa pinakapaborito namin laruin dati ng mga kaibigan ko sa school. Ang laging kalaban pa nga namin noon na yung katapat namin na section. Dito kasi sa laro na alabado ay kailangan mo ng base. At ang laging base namin dati doon ay yung tambayan sa may puno, katapat ang room namin. At ang base naman ng kalaban namin na section ay yung puno din sa tapat ng room nila. Talaga namang kada recess, tanghalian at bago mag-uwian ay lagi kami naglalaro ng alabado. Pag madami nang nakatambay sa base nila at marami na rin nakatambay sa base namin ay simula na agad ng habul-habulan. Wala na yung usap-usap, pag nagkatinginan na kaming lahat ay matik game na agad. Ang gagawin pa nga namin minsan ay malapit kami sa base nila sabay mang-aasar kami. At pag hinabol kami ay simula na agad ng laro. Kaya ako nasabing madugo tong laro na to kasi para makataya ka, need mo pa talagang kapitan na mahigpit yung hinabol mo. Sabay sasabihan mo pa ng 1, 2, 3 alabado para mataya mo lang siya. Kasi kahit nahawakan mo siya at hindi mo agad yung nasabi, ay pwede siyang magpumiglas at makatakbo ulit. Kaya ang payo ko ay magtagtag kayo ng polo pag maglalaro kayo ng alabado sa school. Talagang ilang beses na akong nasiraan ng polo dahil lang sa laro na to. Naalala ko nga yung isa kong kaklase ay naghubad na para lang hindi siya basta-basta mahuli. Kasi masugod siya sa base ng kalaban namin para dagitin yung mga kakampi namin. At talaga namang pinagsisihan niya yun kasi pagbalik niya sa base namin ay puro kalmot siya sa katawan sabay punit-punit pa yung kanyang short. Kaya lesson learned, wag na wag kayo maghuhubad pa maglalaro kayo ng alabado. Kasi sa short kayo hahawakan ng kalaban nyo. Mahilig din ba kayo mag-drawing? Kasi ako, kung hindi nyo matatanong, ay sobrang hilig ko mag-drawing nung bata pa ako. Yun talagang pinakanlibangan ko dati pag wala akong magawa. Kahit nga yung dingding ng bahay namin ay hindi nakaligtas sa akin. Ang hilig ko pa nga i-drawing nun ay yung mga napapanood ko sa TV, katulad ni Goku, Ben 10 at iba pa. Kaya habang nanonood ako nun, ay diretsong drawing na ako sa notebook. Kahit nga sa school ay yun lagi ang ginagawa ko. Kasi imbis na makinig ako kay teacher o kaya naman ay isulat yung mga lesson na nasa blackboard, ay puro pagdodrawing ang inaatupag ko. Kaya naman pag binuksan mo yung notebook ko dati, ang makikita mo dun ay puro drawing na may konting sulat. Kaya ang payo ko sa'yo, kung mahilig ka rin mag-drawing, ay dapat meron kang hiwalay na notebook pang drawingan. Kung ayaw mong matulad sa nangyari sa akin dati. Exam kasi namin nun. Sabay bigla nagpa-open notes yung aming teacher. Talaga naman tuwan-tuwa yung mga kaklase ko na nakapagsulat ng lesson. Habang kami na mga kaibigan ko, ay para makakulangot lang dun sa ledgi. Uy, Rio, peram naman ang notebook mo. Di ko kasi nasulat yung lesson natin nung isang araw. Ako din peram. Nako, nako, nako nga, patay. Isa din ba kayo sa mga ginagawang laruan ang mga nakikita nyong stick o kaya naman kahoy pag naglalakad kayo sa daan? Di ko lang alam kung ginagawa pa din to ng mga kabataan ngayon. Kasi kami dati na mga kaibigan ko ay bigla-bigla na lang nagiging mandirigma pag nakakita kami ng pakalat-kalat na stick sa daan. Kahit nga mga halaman ay walang takas sa amin. Kasi basta meron kaming hawak na stick ay feel namin mga samurai kami. Naaalala ko nga yung ginawa ng kaibigan ko dati. Kasi pinaghampas niya yung mga halaman na gumamela ng kapitbahay namin. Di namin alam na hindi pala pwede yung sirain. Kaya nung nakita siya ng kapitbahay namin, ay agad siyang sinumbong sa mga magulang niya. Talaga naman tinawanan namin siya nung kinahapunan. Kasi kunento niya sa amin na pinalo daw siya gamit ng stick na nilalaro namin. Sabay pinatulog siya nung tanghali.